ano ba yung pinagkaiba ng sirang injector at yung working injector. So tingnan natin dito sa return yung napakalakas na tumagas, ayun yung sira. Magandang araw sa ating lahat. May idea ba kayo kung paano magpalit ng injector yung mga manghuhula na gaya natin? So ngayon ay nagpalit tayo ng mga injector. Ayan, ito yung mga pinalitan natin ng mga injector ngayon. Yung mga bagong injector natin ay kinabit na ng kasama natin. Observe lang niyo yung mga ginawa natin para magka-idea naman kayo ng kunti about sa mga pagpalit ng injector. Dito nga ay tapos na ikabit yung mga injector na kasama natin. Sobrang napakadali lang na magpalit ng injector, so hindi naman siya masyadong mahirap. Dito nga ay nagpaandar na tayo. Okay, start. Oops! Yun, so hindi umandar, kaya ang ginawa natin ay binilid natin ng kunti. Yan, start! Okay, palunga. Nasa, kaya ako sang injector coding. Kuwasan ang mga code sa injector tanan upat. Okay, lista. Kanang kuno. Nang 2, 4, 6, 7. Dire una o dito? Dire 1, 2, 3, 4 ana sunod. Ito pala yung isa sa injector na pinalitan natin, hindi na nakikita yung code. Ayan, nawala na. Kinuha lang muna ng kasama natin yung mga code ng injector natin. At pagkatapos ay dito naman tayo. Ayan, ipapakita natin sa inyo kung ano ba yung ginagamit ng mga manghuhula na gaya natin. May tablet tayo dito. Ito yung ginagamit natin pang email. So, Gosyon user din kasi tayo. Tapos, mayroon tayong tali dito. Ito yung tinatali natin sa mga basher natin. May mga adapter din tayo dito. So lahat ng sasakyan ay may kasya tayo na adapter. Sa mga nawawala ng mga smart key, yung mga key with chips, may key programming din tayo dito. Nagdo-duplicate din kasi tayo ng mga smart key at key with chips. Kaya medyo basic lang sa atin yung all kilos na tinatawag nila. Iba na kasi yung mga manghuhula natin ngayon, medyo upgraded na yung iba, kagaya natin. So dito nga ay magsisimula na tayo na mag-injector coding. So ayan, sundan nyo lang yung ginawa natin dito. Napaka basic lang naman to. Pero kung hindi naman kayo technician o di kaya mekaniko at wala naman kayong scanner, ang gawin nyo na lang ay manood na lang kayo dito sa video natin para magka-idea naman kayo ng kunti. So ayan, tingnan natin kung ano ba yung code nung lumang injector dito. So ayan, ito yung injector na luma, ito yung mga code nya. Tapos ito namang sa cellphone natin ay ito yung code ng mga bagong injector natin. So ito yung ipapalit natin dyan. Napakadali lang tong gawin, para ka lang ditong nagtitext, parang may textmate ka lang na nire-replyan dito. Ang una kong ang ginawa ay ayan, inuna ko yung number 1. Tapos dito naman tayo sa number 2. Ganon pa rin yung gagawin natin. Ilalagay natin itong code ng bagong injector natin dito sa number 2. Sa mga nagtatanong kung pwede lang ba na ipagpalit-palit yung mga injector, nakita nyo naman tong video natin na nag-injector coding tayo. So ibig sabihin, ang pinakamabuti nyong gawin kapag nagtanggal kayo ng mga injector, kung saan nyo tinanggal ay doon nyo rin ibabalik. Pero kapag napagpalit-palit na talaga yung mga injector ninyo ay okay rin naman yan, aandar din naman yan. Pero hindi lang talaga siya 100% na normal function. Marami din namang mga sasakyan na hindi na nakapag-injector coding at hanggang ngayon ay tumatakbo pa rin naman. Ang injector coding pala ay ginagawa ito kapag nagpalit kayo ng mga injector o di kaya ay nagpalit kayo ng ECU ng inyong mga sasakyan. So kapag nagawa nyo ang isa sa dalawang yan ay dapat mag-injector coding na talaga kayo. Importante kasi yung injector coding para mag-match yung ECU ninyo at yung mga injector at para ma-minimize yung consumption ng fuel. So dito nga tapos ko nang malagay yung mga code ng bagong injector natin. At ang ginawa ko dito ay nag-press OK na ako. So ayan, nakita naman natin na writing success siya. Kasi kapag nag-fail to ay marireset yung mga code na nilagay natin. So pabalik-balik ka na naman na maglagay ng code.
So dahil hindi nawala yung code na nilagay natin, ibig sabihin ay na-encode na siya. At dito nga ay tiningnan ko ulit kung na-encode na ba talaga yung bagong code ng mga injector natin, kung makikita na ba talaga. Kasi pag bumalik yung dating code ng lumang injector ay hindi pa siya na-encode, pero ayan, kita naman natin na ang nakita ay yung mga bagong nilagay na natin na code. So dahil tapos na ay out na tayo sa system. So tapos na tayong mag-encode at i-try na nating paandarin to kung aandar pa rin ba. Kasi baka pagkatapos nating ma-encode to ay hindi na to aandar. So ayan, umandar pa rin pala. So ibig sabihin ay okay na to. So hanggang dito na lang tayo at peace out na yung manghuhula at maraming salamat.